Ako si Miguel, isang simpleng lalaki na walang ibang hangad kundi ang mamuhay ng tahimik at masaya kasama ang babaeng mahal ko, si Sofia. Pareho kaming nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya sa Maynila. Ang araw-araw na pagpasok at pag-uwi ay tila isang ritual na sa amin. Ngunit hindi ko akalain na sa simpleng mundong aming kinagisnan ay may isang kaibigan pala kaming may dalang kakaibang kapangyarihan. Noong gabing iyon, pauwi kami ni Sofia mula sa isang mahabang araw ng trabaho. Nakaupo siya sa tabi ng bintana ng jeep, nagmamasid sa mga ilaw ng kalsada na tila nawawala sa kanyang isipan. Miguel, bulong niya habang nakatingin sa kawalan. Parang may kakaiba akong nararamdaman. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko habang mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko maintindihan. Parang may mga matang nakamasid sa akin. Sagot niya habang nanginginig ang boses. Naramdaman ko ang pangamba sa kanyang tinig. Sinalubong ko ang kanyang tingin. Nandito ako, Sofia. Huwag kang mag-alala. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ni Adela, ang aming matalik na kaibigan mula pagkabata. May kakaiba sa mga mata niya ng gabing iyon, tila ba may lihim siyang gustong ipahayag. Miguel, Sofia, bungad niya, may kailangan akong sabihin sa inyo. Naupo kami sa sala, ang liwanag ng ilaw ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na paligid. Ano yon, Adela? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Hindi ako pangkaraniwang tao, simula niya habang tila ba may bumaba sa kanyang balikat na isang mabigat na pasanin. May kapangyarihan akong nakikita ang hinaharap. Napatingin ako kay Sofia, kita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Ano? Paano? Tanong ni Sofia, puno ng pagtataka. Isang regalo ito na matagal ko nang itinatago. Pero sa mga pangyayaring naganap, kailangan ko na itong ipaalam sa inyo. Paliwanag ni Adela, habang ang kanyang mga mata ay tila ba naglalagablab sa misteryo. Hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi. Ngunit sa ilang taon na pagkakaibigan namin ni Adela, hindi ko siya nakitang nagsinungaling. Ano ang nakita mo, Adela? Tanong ko, habang ang puso ko'y bumibilis ang tibok. Isang panganib ang parating sa inyo. Isang bagay na maaaring makasira sa inyong relasyon. Ngunit mayroon kayong kakayahan na ito'y labanan. Sagot niya na puno ng sinseridad. Naghari ang katahimikan. Ramdam ko ang kaba ni Sofia, ang kanyang mga kamay ay malamig na parang yelo. Sa aming pag-uusap na iyon, maraming katanungan ang bumabalot sa aking isipan. Paano namin haharapin ang isang bagay na hindi namin nakikita? Adela, paano namin ito malalabanan? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Hindi ko pa kayang sabihin sa ngayon, pero kailangan ninyong magtiwala sa isa't isa higit sa dati. Sagot ni Adela. Nagpatuloy ang gabing iyon na puno ng mga katanungan. Sa kabila ng kanyang babala, ang isang bagay na malinaw sa akin ay ang pagmamahal ko kay Sofia. Hindi ko hahayaang may makasira sa amin. Ngunit sa likod ng aking isipan ay ang hindi maalis-alis na tanong. Ano ang hinaharap na nag-aabang sa amin? Sa kabila ng aking kalituhan at ang malalalim na tanong na bumabagabag sa akin, ninais kong ipagpatuloy ang buhay na tila normal. Ngunit sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata ni Luna, ang aking kasintahan, may kakaibang damdamin na bumabalot sa akin. Parang may mga lihim na sa likod ng kanyang mga ngiti. Hindi ko maipaliwanag, ngunit dama kong may hindi siya sinasabi. Isang gabi, habang kami ni Luna ay naglalakad sa tabing ilog, isang kakaibang lamig ang bumalot sa paligid. Ang mga alon ng ilog ay tila may sariling buhay, sumasayaw sa kumpas ng hangin. Sa gitna ng aming pag-uusap tungkol sa mga pangarap at hinaharap, biglang lumitaw si Elias, ang aming kaibigang may kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay palaging nagdadala ng misteryo at hindi ko maiwasang magtanong kung ano ang dahilan ng kanyang biglaang pagdating.
May nais akong ipakita sa inyo, ani Elias habang nakatingin ng diretso sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang bagay na maaaring magbago ng pananaw ninyo sa isa't isa. Napatingin ako kay Luna at sa kanyang mga mata ay naroon ang kaba, ngunit may kasamang matamis na pag-asam. Hindi ko alam kung ano ang ibig ipahiwatig ni Elias, ngunit sumang-ayon kami na sundan siya. Sa aming paglalakad, naramdaman ko ang init ng kamay ni Luna na nakahawak sa akin. Nagbigay ito ng kaunting kapanatagan sa kabila ng misteryong bumabalot sa amin. Dinala kami ni Elias sa isang lumang bahay na matagal nang nakatayo sa gilid ng kagubatan. Ito ay palaging tila isang bahagi ng kuwento ng bayan, ang bahay na sinasabing may mga lihim na hindi dapat pakialaman. Ngunit sa gabing iyon, kami ay pumasok sa loob, ginagabayan ni Elias sa isang silid na puno ng mga lumang libro at mga bagay na tila hindi na dapat makita sa liwanag. Sa gitna ng silid may isang malaking salamin. Ito ay tila isang ordinaryong salamin, ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagkaroon ito ng kakaibang ningning. Ito ang salamin ng katotohanan, paliwanag ni Elias. Ipapakita nito sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo pa nakikita. Naguguluhan, napatingin ako kay Luna. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang lumapit si Elias sa salamin at hinawakan ito. Sa isang iglap, ang salamin ay nagbago at ang aming mga refleksyon ay nawala. Sa halip, lumitaw ang imahe ng dalawang puso. Isang pusong puno ng liwanag at isang pusong balot ng dilim. Ang mga pusong ito ay tila nagtatagisan, ngunit sa gitna ng kanilang pakikipaglaban, nagkaroon ng liwanag na nag-ugnay sa kanila. Ang dalawang pusong ito ay ang inyong mga kaluluwa, sabi ni Elias. Ang isa ay puno ng pag-ibig, ang isa ay puno ng mga lihim. Ngunit ang inyong tadhana ay nakaugnay, sa kabila ng lahat ng pagsubok. Hindi ko maintindihan ang lahat ng sinasabi ni Elias, ngunit alam ko na may kinalaman ito sa aming relasyon ni Luna. Naramdaman ko ang takot at pag-aalinlangan. Ano ang mga lihim na tinutukoy niya? Ano ang hindi ko pa alam tungkol kay Luna? Sa sandaling iyon, si Luna ay lumapit sa salamin at tumingin ng diretso sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may kasamang determinasyon. May kailangan akong aminin sa iyo, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ang kapangyarihan ni Elias ay hindi lamang para sa pagpapakita ng katotohanan. Isa rin siyang tagapag-ugnay ng mga kaluluwa at ako. Ako ay isang bahagi ng misteryo ng ating tadhana. Bago pa man siya makapagsalita ng higit pa, biglang lumitaw ang imahe ng isang pinto sa salamin, isang pinto na tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Ito ang daan patungo sa tunay na katotohanan, sabi ni Elias. Ngunit kailangan ninyong piliin kung nais ninyong malaman ang lahat. Sa kabila ng kalituhan, alam ko na kailangan kong malaman ang lahat para sa aming relasyon ni Luna. Ngunit ang tanong ay, handa ba kami sa kung ano ang nasa likod ng pinto? Sa paghawak ko sa kanyang kamay, naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso, isang tibok na puno ng pag-aasa at takot. Sa huli, nagpasya kaming pumasok sa pinto, ngunit sa sandaling kami ay nasa gilid na nito. Biglang lumitaw ang isang anino sa likod ni Elias, naglalakbay mula sa dilim. May mga bagay na hindi dapat pakialaman. Sabi ng anino, ang kanyang boses ay puno ng karimlan. Biglang sumara ang pinto at ang dilim ay bumalot sa amin. Sa sandaling iyon, naisip ko, kung ang aming paglalakbay patungo sa katotohanan ay simula ng isang mas malaking misteryo. Isang misteryo na maaaring magbago ng aming kapalaran magpakailanman. Sa mga nagdaang araw, hindi ko maalis sa isip ang mga kakaibang pangyayari. Si Angela, ang babaeng mahal ko, ay tila nagbabago.
May mga pagkakataon na nagiging malamig siya, ngunit sa ibang pagkakataon naman ay punong-puno ng init ang kanyang mga mata. Parang may lihim na bumabalot sa kanya, isang misteryong hindi ko maipaliwanag. Isang hapon, nagpasya kaming bumisita sa isang lumang bahay na matagalan na naming naririnig mula sa mga kwento ng matatanda. Sinasabing may espiritual na kapangyarihan ang lugar na iyon, na may kakayahang paglapitin ang mga pusong nakatakdang magkatuluyan. Sa kabila ng pag-aalinlangan, naisip kong baka ito na ang pagkakataon upang masagot ang mga tanong kong bumabagabag sa akin. Habang papalapit kami sa bahay, naramdaman ko ang kakaibang kilabot. Ang hangin ay tila punong-puno ng mga bulong, mga tinig na hindi ko maintindihan. Naiisip mo ba kung bakit tayo nandito? Tanong ni Angela, na bahagyang nakangiti. Hindi ko alam, Angela, pero may kutob ako na may mahalaga tayong matutuklasan. Pagkapasok namin sa bahay, sinalubong kami ng isang kaibigan, si Lucas. Isa siyang albularyo na matagal nang naninirahan sa lugar at kilala sa kanyang mga kakaibang kakayahan. Salamat sa pagpunta, sabi ni Lucas na may ngiti sa kanyang mga mata. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Napatingin ako kay Angela na tila may alam na hindi ko pa nalalaman. Sumunod kami kay Lucas sa isang maliit na silid na puno ng mga lumang libro at kagamitan. May kapangyarihan ang lugar na ito, sabi ni Lucas habang inaayos ang isang maliit na altar sa gitna ng silid. Isang kapangyarihang nag-uugnay sa mga pusong nakatakdang magkatuluyan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang ideya ng kapangyarihan na mag-uugnay sa amin ni Angela ay tila isang pantasya. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman kong may katotohanan sa mga sinasabi ni Lucas. Ano ang dapat naming gawin? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Tumayo kayo sa harap ng altar at hawakan ang mga kamay ng isa't isa, utos ni Lucas. Sinunod namin ang kanyang mga sinabi. Ang mga mata ni Angela ay tila nagsasalita ng mga salitang hindi ko marinig. Anong nangyayari, Angela? Tanong ko habang ramdam ko ang pag-init ng kanyang mga palad. May kapangyarihan akong natuklasan, sagot niya na tila nahihiya. Isang kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kaya ko ring ipakita sa iyo ang mga nakatago kong nararamdaman. Bago pa man ako makapagsalita, isang liwanag ang bumalot sa amin. Ang silid ay tila nagbago. Mga imahe ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay naglaro sa aking isipan. Nakita ko ang mga alaala ni Angela, ang mga takot niya, ang mga pangarap, at ang pagmamahal na matagal na niyang pinipilit itago. Ngunit sa gitna ng mga imaheng iyon, may isang bagay na bumalot sa akin ng takot. Isang larawan ng isang lalaki, isang estranghero na tila may koneksyon kay Angela. Sino siya? Tanong ko habang pinipilit na huwag magpakita ng takot. Bago kita nakilala, may isang lalaking sa akin ay naging mahalaga, sagot ni Angela, na ngayon ay may luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya ang para sa akin. Ikaw ang pinili ng aking puso. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang kapangyarihan na nag-uugnay sa amin ni Angela. Isang kapangyarihang higit sa lahat ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang imahe ng estrangherong iyon ay hindi maalis sa aking isipan. Ano ang koneksyon niya kay Angela at sa kapangyarihan ng lugar na ito? Habang unti-unting naglalaho ang liwanag, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Isang bagay na tila may mahalagang papel na gagampanan sa aming kwento. Lucas, ano pa ang dapat naming malaman? Tanong ko habang pilit na pinakikinggan ang mga bulong ng hangin. Ang kapangyarihan ay hindi palaging nagdadala ng kasagutan. Sagot ni Lucas na tila puno ng pag-aalala. Ngunit may mga bagay na hindi nakikita ng ating mata, mga lihim na maaaring magbago ng lahat.
Sa mga salitang iyon, alam kong hindi pa tapos ang aming kwento. Ang misteryo ng estranghero, ang kapangyarihan ng lugar, at ang mga lihim ni Angela ay patuloy na bumabalot sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong ang pag-ibig namin ni Angela ang magiging gabay sa aming paglalakbay. At sa dulo ng araw na iyon, habang lumalabas kami sa lumang bahay, alam kong may isang bagay na nagbabanta. Isang bagay na maaaring magdala ng bagong pag-asa o bagong panganib. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Sa sandaling iyon, ang kwento namin ni Angela ay nagsimula ng umikot sa isang bagong kabanata, puno ng misteryo at pag-ibig na naghihintay na matuklasan. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, naglalakad kami ni Elisa sa paborito naming parke, tanga ng mga kamay ng isa't isa. Ang hangin ay may dalang lamig na tila may paanyaya sa amin na magtampisaw sa mga dahon ng nara sa paligid. Ngunit sa kabila ng ganda ng tanawin, may bumabagabag sa akin, isang kakaibang pakiramdam na hindi ko mawari. Ram, may sasabihin sana ako, bungad ni Elisa, habang nakatingin sa akin ng may pag-aalala sa kanyang mga mata. Tumigil kami sa paglalakad. Ang puso ko'y tila nagtatakbuhan sa kaba. Ano yon, Elisa? Tanong ko, pilit nang ngumingiti upang maibsan ang tensyon sa pagitan namin. Naaalala mo ba si Lila, yung kaibigan kong may kakaibang kapangyarihan? Simula niya, habang umupo kami sa isang bangko, tumango ako, tanda ng pagsang-ayon. Si Lila, ang kaibigan ni Elisa, ay kilala sa kanyang kakayahang magpalit ng anyo. Maraming beses na niyang ginamit ang kapangyarihang ito upang tulungan kami sa mga sitwasyon na tila imposible. May sinabi siya sa akin tungkol sa atin, patuloy ni Elisa habang naglalaro ang hangin sa kanyang buhok. May lihim daw tayong hindi pa natin natutuklasan. Isang koneksyon na mas malalim pa kaysa sa iniisip natin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ano ang ibig sabihin ni Lila? Bakit ngayon lang niya ito ipinapaalam sa amin? Sa kabila ng mga tanong, hindi ko maiwasang mapalapit sa kanya, parang may puwersang nagtutulak sa akin na alamin ang katotohanan. Ram, hindi ko alam kung paano o kailan, pero nararamdaman ko rin ito. Parang may bahagi ng pagkatao ko na konektado sa iyo sa paraang hindi ko pa lubos na nauunawaan, dagdag ni Elisa habang nakatitig sa malayo. Ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala at pag-asa. Sa puntong iyon, nagdesisyon akong hindi na mag-alinlangan. Kung may lihim man kaming kailangan tuklasin, gagawin namin iyon ng magkasama. Elisa, anuman ito, haharapin natin. Hindi kita pababayaan, sabi ko habang hinawakan ko ang kanyang mga kamay ng mas mahigpit. Ngunit bago pa man kami makapag-usap pa ng mas malalim, biglang lumitaw si Lila sa aming harapan. Para siyang usok na unti-unting nagkaanyong tao. Ang kanyang presensya ay para bang nagpapahiwatig ng hindi pangkaraniwang pangyayari. Lila, sigaw ni Elisa na halatang nagulat sa biglang pagdating ng kaibigan. Tama ka, Elisa, ang koneksyon niyo ni Ram ay hindi basta-basta. Isa itong lumang sumpa na nag-uugnay sa dalawang pusong handang magbalik loob, sabi ni Lila habang naglalakad papalapit sa amin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pangamba at pagtataka. Sa nakaraan, may dalawang kaluluwa na nagmahalan ngunit hindi nagtagumpay. Sila'y nanatili sa hangin, naghihintay ng pagkakataon upang muling magtagpo sa ibang anyo. Kayo ang pinili ng kapalaran upang ipagpatuloy ang kanilang kwento. Paliwanag ni Lila. Naguluhan ako sa kanyang mga sinabi. Paano kami maituturing na bahagi ng isang sumpa mula sa nakaraan? Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko rin ang kakaibang kilig at pananabik na alamin ang buong kwento. Paano namin malalaman ang buong kwento? Paano namin maitutuwid ang kanilang pagkakamali? Tanong ni Elisa habang nakatingin sa akin at kay Lila ng may determinasyon. May isang daan, kailangan niyong maglakbay sa isang lugar
kung saan nandoon ang mga alaala ng nakaraan. Sa lugar na iyon, matutuklasan niyo ang katotohanan at ang paraan upang maipagpatuloy ang kanilang kwento. Sagot ni Lila habang nagbigay ng isang mahiwagang mapa. Kinuha ni Elisa ang mapa at sa kanyang mga matay na banaag ang pag-asa at pagnanasa na tuklasin ang aming tadhana. Ram, handa ka na bang sumama sa akin sa paglalakbay na ito? Tanong niya, puno ng pag-asam. Ngumiti ako at sa kabila ng takot, alam kong hindi ko siya iiwan. Oo, Elisa. Kung ito ang dapat nating gawin, gagawin natin ito ng magkasama. Habang kami nag-uusap, tila may kakaibang liwanag na bumalot sa amin. Ang paligid ay nag-iba, parang may kakaibang enerhiyang nag-uugnay sa aming dalawa. Sa puntong iyon, naisip ko na marahil ito ang simula ng isang bagong yugto sa aming kwento. Ngunit bago pa man kami makaalis, nagsalita si Lila, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit tandaan niyo, hindi lahat ng kwento ay may masayang wakas. Maraming pagsubok ang inyong haharapin bago niyo makamit ang inyong tadhana. Sa kabila ng babala ni Lila, ramdam ko ang tibok ng puso ko, puno ng pag-asa at pananabik. Alam kong sa paglalakbay na ito, hindi lamang namin matutuklasan ang nakaraan, kundi pati na rin ang kinabukasan na aming pinapangarap. Sa aming pag-alis, naramdaman ko ang pag-asa at takot na nakapaloob sa aming piniling landas. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Elisa, ang pusong pinaglapit ng kapangyarihan. At sa kabila ng twist ng aming tadhana, alam kong kami magtatagumpay. Sa paglipas ng mga araw, ang koneksyon namin ni Elara ay lalong tumibay. Sa kabila ng mga misteryosong pangyayari sa aming paligid, naramdaman ko ang kakaibang saya sa tuwing kami magkasama. Ang aming kaibigang si Kael na may kapangyarihang hindi maipaliwanag ang naging tulay sa aming dalawa. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at tila walang kapantay na kabaitang ipinapakita, may mga tanong akong bumabagabag sa aking isipan. Isang gabi, nagpasya kaming maglakad-lakad sa dalampasigan. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mga alaala ng nakaraan. Ano kaya ang mangyayari kung hindi natin nakilala si Kael? Tanong ni Elara habang naglalakad kami sa tabi ng dagat. Parang ang dami niyang ginawang mahika sa buhay natin. Ngumiti ako. Mahirap isipin, parang siya ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa malayo. Parang isang maliit na apoy na nag-aalab sa gitna ng dilim. Nagkatinginan kami ni Elara, parehong nagtatanong ang aming mga mata. Nagsimula kaming lumapit, ang aming mga hakbang ay naging mas mabilis, puno ng kuryosidad. Pagdating namin sa pinagmulan ng liwanag, tumambad sa amin ang isang kakaibang tanawin. Isang maliit na altar na gawa sa mga bato at nakapaligid dito ang mga halaman na hindi pa namin nakikita noon. Sa gitna ng altar ay isang kristal na nagtatanaw ng liwanag na tila sumasayaw sa ritmo ng hangin. Napalunok ako. Ano ito? Sino ang naglagay nito dito at bakit? Liam, parang ito ang hinahanap natin. Bulong ni Elara habang ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kristal. Sa paglapit namin sa altar, bigla na lamang sumulpot si Kael mula sa likuran ng isang puno. Mabuti at natagpuan ninyo, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng misteryo at saya. Kael, ano ito? Tanong ko habang tinatangka kong hawakan ng kristal. Isang bahagi ng kapangyarihan na kailangan ninyo upang malutas ang misteryo ng inyong mga puso, sagot ni Kael. Parang isang guro na nagtuturo sa kanyang mga estudyante, ipinaliwanag niya na ang kristal na ito ay isang sinaunang artifact na nagtataglay ng kapangyarihang magpagsama ng dalawang pusong tunay na nagmamahalan. Ngunit may isang kondisyong dapat naming matutunan. Ang katotohanan ay may kapalit. Napatingin ako kay Elara.
Ano ang ibig mong sabihin, Kael? Kung gagamitin ninyo ito, kailangan ninyong harapin ang inyong mga pinakatatagong takot at lihim. Ang kapangyarihan nito ay hindi lamang magpapalapit sa inyong mga puso, kundi maglalantad din ng mga katotohanan na maaaring hindi ninyo pa handang malaman. Tumambad sa akin ang bigat ng kanyang mga salita. Sa kabila ng pangakong pag-iisang dibdib, may mga bagay pa rin pala kaming kailangang harapin. Napansin ko ang pag-aalala sa mukha ni Elara. Ngunit sa likod ng pag-aalala, naroon ang determinasyon. Ang determinasyon na malaman ang katotohanan, kahit ano pa man ito. Isang malamig na hangin ang dumaan, tila nagbigay ng hudyat para sa susunod na hakbang. Handa na ba kayo? Tanong ni Kael habang inaabot ang kristal. Nagkatinginan kami ni Elara at sa isang tahimik na kasunduan, pareho kaming umiling. Oo, sabay naming sagot. Hawak ang kristal, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking mga kamay, tila isang agos ng kuryente na bumalot sa buong katawan ko. Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Ang mga larawan ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay naglaro sa aking isipan. Nakita ko ang mga alaala na pilit kong inililibing, mga takot, mga lihim, mga pangarap. Ang mundo ay tila umikot-ikot at naramdaman ko ang pag-ikot ng tadhana. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang larawan ang lumitaw na hindi ko inaasahan. Isang larawang nagbigay ng matinding kaba sa aking dibdib. Si Kael, nakatayo sa isang madilim na silid, nakatingin sa isang lumang salamin. Sa salamin, hindi siya ang nakikita ko, kundi ibang tao, isang taong may mukha ngunit hindi ko kilala. Ano ang ibig sabihin nito? Sino siya? Biglang bumalik ang lahat sa dati. Ang liwanag mula sa kristal ay nawala, ngunit ang tanong ay nanatili, bumabalot sa aking isipan. Sino si Kael? Ano ang lihim na kanyang itinatago? Habang nagkakatinginan kami ni Elara, alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aming paglalakbay. Ito ay simula lamang ng isang mas malalim na misteryo na kailangan naming lutasin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang tiyak. Ang pag-ibig namin ay mas matatag kaysa sa anumang kapangyarihan o lihim. At sa ilalim ng mga bituin, kami ay naglakbay pabalik, tanga ng pag-asa na sa bawat hakbang, kami ay mas lalapit sa katotohanan. Ngunit ang tanong ay nananatili, sino nga ba talaga si Kael? Ang liwanag ng buwan ay nagsilbing tanglaw sa aming landas habang naglalakad kami ni Clara sa tabi ng ilog. Ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng mga bulong mula sa malayo, mga bulong na may dalang misteryo at hindi maipaliwanag na kaba. Sa kabila ng lahat ng nangyari nitong mga nakaraang linggo, narito kami, magkasama, naglalakbay sa landas na hindi namin alam kung saan patungo. Alam mo, sabi ni Clara habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit, hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay ko, na makikilala kita at magkakaroon ng ganitong klaseng kwento. Ngumiti ako bagamat may halong lungkot ang aking ngiti. Ako rin, Clara. Parang isang panaginip ang lahat, lalo na't kasama pa natin si Lila. Si Lila, ang aming kaibigan na may kakaibang kapangyarihan, ang naging tulay sa pagitan namin ni Clara. Isang gabi, sa ilalim ng parehong buwan, nagpakita si Lila at sinabi sa aming dalawa na ang mga puso namin ay nakatadhana para sa isa't isa. Noon ko lang naramdaman ang kakaibang koneksyon kay Clara, isang koneksyon na tila binigyang buhay ni Lila sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang kakayahan. Habang patuloy kaming naglalakad, naalala ko ang unang gabi na sinabi ni Lila sa amin ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba siya o hindi, ngunit ang mga mata ni Clara, puno ng pag-asa at pananabik, ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magtiwala. Simula noon, ang bawat araw ay naging isang misteryo, isang paglalakbay na puno ng mga tanong na wala pa ring kasagutan. Ang mga bulong,
sabi ni Clara na para bang nababasa ang isip ko. Naririnig mo rin ba? Tumango ako. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit nararamdaman ko rin ang mga bulong. Isang bagay na hindi pangkaraniwan, isang bagay na tila may nais ipaalam, ngunit hindi ko maabot ang ibig sabihin. Siguro, sabi ko, ito ang paraan ni Lila para ipaalam sa atin ang susunod na hakbang. Hinawakan ni Clara ang kamay ko. Napakalakas ng kapangyarihan niya, pero bakit tila hindi pa natin naiintindihan ang lahat? Nang mapalapit kami sa isang malaking puno, napansin ko ang isang maliit na ilaw na kumikislap sa likod ng mga dahon. Parang isang alitaptap, ngunit mas maliwanag, mas parang may sariling buhay. Ang ilaw ay tila nag-anyaya sa amin na lumapit. Naglakad kami papunta sa puno at sa likod ng makapal na dahon, nakita namin si Lila. Nakangiti siya, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Alam kong may mga tanong kayo, sabi ni Lila. Ang tinig niya ay puno ng hiwaga. At narito ako para sagutin ang ilan sa mga iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Alam kong may sasabihin si Lila na magbabago sa lahat. Ang kapangyarihan ko, patuloy ni Lila, ay hindi lang para paglapitin kayo, kundi para rin protektahan ang inyong mga puso sa isang panganib na hindi niyo pa nakikita. Nagkatinginan kami ni Clara, kapwa naguguluhan sa sinabi ni Lila. Panganib? Tanong ni Clara. Anong panganib ang tinutukoy mo? Hinaplos ni Lila ang puno at mula sa kanyang palad ay lumabas ang isang imahe. Isang imahe ng isang lugar na hindi namin kilala, puno ng mga anino at tila walang buhay. Ito, sabi niya, ang mundo ng mga anino. Sila ang nais manggulo sa inyong kapalaran. Napalunok ako. Ano ang kinalaman namin sa kanila? Ngumiti si Lila, ngunit ang nangiti na iyon ay puno ng lungkot. May isang bagay na kailangan niyong malaman. Ang mga anino ay hindi basta-basta mga nilalang. Isa sa inyo ay may koneksyon sa kanila. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking batok, kasabay ng biglaang kaba sa aking puso. Ano ang ibig mong sabihin, Lila? Isa sa inyo, ulit ni Lila, ay may dugong nag-uugnay sa mga anino, at ang dugong iyon ay ang susi sa kanilang kaligtasan. Napalunok si Clara, ang mga mata niya ay puno ng takot. Sino sa amin, Lila? Ngumiti si Lila, ngunit hindi siya tumingin sa akin. Sa halip, hinaplos niya ang kamay ni Clara at bumulong, Ikaw, Clara, ikaw ang susi. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Si Clara, ang babaeng mahal ko, paano? Habang nakatingin ako kay Clara, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit sa ilalim ng takot na iyon, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang determinasyon, isang tapang na handang harapin ang kahit ano. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nawala si Lila. Iniwan kaming dalawa sa misteryo ng aming kapalaran. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit ang isang bagay ay sigurado. Simula pa lang ito ng mas masalimuot na kwento. Ang gabi ay tila nababalot ng misteryo habang pinili naming magpahinga sa lumang bahay na iniwan ng aming kaibigan, si Elias. Mula sa labas, ang bahay ay mukhang karaniwang kubo lamang, ngunit sa loob, may kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Ang bawat sulok ay may mga bagay na tila may sariling kwento, mga lumang libro, sirang muwebles at mga palamuting hindi mo mawari kung galing sa mundong ito o sa ibang dimensyon. Nasa tabi ko si Clara, ang babaeng minamahal ko, na ngayoy tahimik na nagmamasid sa paligid. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalinlangan na para bang nararamdaman niya ang parehong tensyon na nararamdaman ko. Hindi ko siya masisisi. Mula nang umalis si Elias, naging mas mahirap ang bawat hakbang ng aming paglalakbay. Hindi lang pisikal na pagod ang pasa namin, kundi ang bigat ng tanong na hindi namin masagot. Ano talaga ang layunin niya sa pagpapakilala sa amin? At bakit tila napakahalaga ng aming pagsasama para sa kanya?
Sa tingin mo ba may itinatago si Elias? Tanong ni Clara na sinira ang katahimikan ng gabi. Bumuntong hininga ako bago sumagot. Palagi kong iniisip yan. Pero kung meron man, siguro may mabuting dahilan siya. Hindi siya kailanman nagpakita ng intensyon na saktan tayo. Ngunit kahit paano ko pilit na intindihin si Elias, may bahagi ng aking isipan na nagsasabing may madilim siyang lihim. Ang huling sinabi niya bago siya umalis. Ang kapangyarihan ko ay hindi para sa akin. Ito'y para sa inyo. Ay bumabagabag sa akin. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit kami ang pinili niya? Habang nag-uusap kami ni Clara, isang biglang malamig na hangin ang dumaan sa kwarto. Napatingin kami sa bintana. Wala namang lindol o anumang kakaiba. Ngunit ang lamig na iyon, parang may daladalang babala. Lumapit si Clara sa akin, tila naghahanap ng kasiguraduhan. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong niya, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Tumango ako, ngunit bago pa kami makapag-usap pa, isang tunog ang narinig namin mula sa kabilang silid. Isang malakas na kalabog, parang may bumagsak. Mabilis kaming tumayo at nagmamadaling pumunta roon. Ang pintuan sa silid ay bahagyang nakabukas at sa loob may nakabalot na bagay sa isang lumang tela. Nakatayo kami, nag-aalangan kung dapat ba naming lapitan iyon. Buksan mo, bulong ni Clara, ngunit halata sa boses niya ang takot. Lumapit ako ng dahan-dahan, ang puso ko'y kumakabog. Nang hinila ko ang tela, isang lumang kahon ang tumambad sa amin. Ang kahon ay gawa sa kahoy na tila antigong-antigo na at may ukit ng kakaibang simbolo sa ibabaw. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may pamilyar na koneksyon ako sa simbolong iyon. Parang nakita ko na ito dati, pero saan? Buksan mo na, muling sabi ni Clara, mas mariin ang boses niya ngayon. Huminga ako ng malalim bago ko binuksan ang kahon. Sa loob, may isang piraso ng papel, isang liham. Kinuha ko ito at binasa ng malakas. Para kay Liam at Clara, hindi ko alam kung kailan ninyo ito matutuklasan. Pero kung nababasa ninyo na ang sulat na ito, ibig sabihin ay malapit na ang oras. Ang kapangyarihan na iniwan ko sa inyo ay hindi simpleng regalo. Ito ay isang responsibilidad. Ang inyong pag-ibig ay higit pa sa ordinaryo. Ito ang susi sa pagbukas ng isang daang matagal nang nakasarado. Ngunit mag-ingat. Ang daang ito ay puno ng panganib at ang inyong lakas ay maaaring maging dahilan ng inyong pagkatuklas o pagkawasak. Elias. Napatingin kami ni Clara sa isa't isa. Ang mga tanong sa aming isipan ay tila nagdoble. Ano ang kapangyarihan na sinasabi niya? Anong daan ang tinutukoy niya? At bakit kami ang may hawak ng responsibilidad na ito? Ngunit bago pa kami makapag-isip ng husto, biglang umilaw ang kahon. Ang simbolo sa ibabaw nito ay nagningning at ang buong kwarto ay nabalot ng liwanag. Napaatras kami ni Clara, ngunit huli na. Ang liwanag ay kumalat sa buong bahay at ang paligid namin ay nagbago. Ang mga lumang dingding ng kubo ay napalitan ng tila marmol na may ukit ng parehong simbolo. Ang sahig ay tila nagliliwanag sa bawat hakbang namin. Sa gitna ng silid, isang pintuan ang tumambad. Isang pintuang gawa sa ginto at may ukit ng parehong simbolo. Ang bawat detalye ay nagpapakita ng karangyaan, ngunit ang presensya nito ay nakakapagbigay ng takot. Liam, bulong ni Clara habang hawak ang braso ko. Ano to? Hindi ko alam ang sagot, pero naglakad kami palapit sa pintuan. Nang hawakan ko ang hawakan nito, isang boses ang narinig namin. Hindi kay Elias, kundi isang boses na mas malalim at mas malamig. Ang daan ay nagbukas, ngunit hindi lahat ng puso ay makakaakyat. Biglang umangat ang pintuan at isang malakas na hangin ang sumalubong sa amin. Sa kabila nito, may nakita kaming isang anino, isang pamilyar na anyo. Elias? Tanong ni Clara. Ang boses niya ay puno ng pagkalito.
Ngunit hindi siya sumagot. Ang mga mata niya ay nagiba at sa halip na ang kaibigang kilala namin, isang estrangherong Elias ang nakatayo sa harap namin. Nakasimangot siya at ang kanyang tinig ay malamig. Ang pag-ibig ninyo ang siyang magdadala ng pagtatapos. At doon, nagsimula ang lahat. Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan, naglalakad kami ni Amara sa tahimik na kagubatan, patungo sa lugar kung saan sinasabing may mga mahiwagang nilalang na nagbabantay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na pumapaligid sa amin. Pakiramdam ko'y may isang hindi nakikitang mata na nagmamasid sa bawat galaw namin. Sigurado ka bang dito tayo dadalhin ni Elara? Tanong ni Amara sabay sulyap sa akin. Si Elara, ang aming kaibigan na may kapangyarihan, ang mismong nag-udyok sa amin na puntahan ang lugar na ito. Ano nga ulit ang sinabi niya? May sorpresa raw tayo rito? Tumango ako, bagamat may bahagyang pag-aalinlangan sa dibdib ko. Oo, sabi niya, may mahalagang bagay tayong matutuklasan dito. At hindi ko alam kung bakit, pero pinagkakatiwalaan ko si Elara. Mukhang alam niya ang ginagawa niya. Nagpatuloy kami sa paglalakbay hanggang sa marating namin ang isang malawak na clearing. Sa gitna nito may isang lumang balon na tila matagal nang iniwan ng panahon. Ang mga bato nito ay natatakpan na ng lumot at ang paligid ay puno ng ligaw na bulaklak na kumikinang sa dilim. Bakit kaya tayo dinala ni Elara dito? Tanong ni Amara habang lumalapit sa balon at tinitingnan ito ng malapitan. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ko sa kanya habang sinusubukang intindihin ang lugar na aming kinatatayuan. Sa kabila ng malamig na hangin, tila may init na nagmumula sa balon na tila sumasayaw sa paligid nito. Bigla, narinig namin ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas. Lumingon kami at nakita si Elara, bumababa mula sa langit, ang kanyang mga pakpak ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Nandito na kayo, sabi niya na may nangiti sa kanyang mga labi. Handa na ba kayo sa inyong matutuklasan? Handa sa ano? Tanong ni Amara habang ako'y napatingin sa kanya. Ano ba talaga ang meron dito, Elara? Ngumiti si Elara at naglakad papunta sa balon. Ang lugar na ito ay hindi basta-basta. Ang balon na ito ay may kapangyarihan. Kapag may dalawang pusong tunay na nagmamahalan ang nagbigay ng kanilang tiwala rito, may lihim na isisilang. Napatingin kami ni Amara sa isa't isa, puno ng pagtataka at kaba. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko habang lumalapit kay Elara. Anong klasing lihim ang isisilang? Ngumiti si Elara at tila may kakiligang namumuo sa kanyang mga mata. May isang bagay na matagal nang nagtatago sa inyong mga puso. Isang bagay na kayong dalawa lamang ang makakakita. Naramdaman ko ang pagkabog ng aking puso habang si Amara ay tila napalunok ng laway. Ano ang dapat naming gawin? Tanong niya habang nakatingin kay Elara. Hawakan ng balon, sagot ni Elara, at ipikit ang inyong mga mata. Magtiwala kayo sa isa't isa at sa kapangyarihan ng pag-ibig. Nag-aatubili kaming lumapit ni Amara sa balon. Sa kabila ng takot, naroon ang pag-asang dala ng aming pagsasama. Hinawakan namin ang lumang bato ng balon at ipinikit ang aming mga mata tulad ng sinabi ni Elara. Sa isang iglap, naramdaman ko ang kakaibang init na lumaganap sa aking katawan. Parang may mga bulaklak na biglang sumibol sa paligid namin at ang kanilang bango ay nagbigay sa amin ng kapayapaan. Ang lahat ng nararamdaman ko ay tila isang panaginip, isang kaginhawahan na hindi ko maipaliwanag. Biglang may nagbago sa hangin. Narinig ko ang isang tinig, mababa, ngunit puno ng pagmamahal. Sa wakas natagpuan na ninyo ang inyong kapalaran, sabi ng tinig, na tila nagmumula sa kaibuturan ng lupa. Nagmulat kami ng mata ni Amara at sa aming harapan ay isang kakaibang nilalang, isang diwata na may kumikinang na mga pakpak. Ako ang bantay ng balon, sabi niya,
at kayo ang hinirang na magbukas ng kanyang lihim. Nagtaka kami ni Amara habang si Elara ay nakangiti sa gilid. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ang inyong pag-ibig ay ang susi, sagot ng diwata. Ngunit may isang bagay na dapat ninyong malaman. Ang kapalaran na ito ay hindi lamang para sa inyong dalawa. Biglang lumabo ang paligid at naramdaman ko ang kakaibang pag-alog ng lupa. Nagkatinginan kami ni Amara, puno ng pagkalito at takot. Bilang gantimpala sa inyong pag-ibig, sabi ng diwata, kayo ang magiging tagapangalaga ng isang bagong kapangyarihan. Isang kapangyarihan na magbabago sa mundo. Napatigil kami habang si Elara ay tahimik na nakangiti sa amin. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Amara, puno ng pagkabahala. Ang kapangyarihan ng balon, sagot ng diwata, ay magiging bahagi ng inyong kapalaran. Ngunit mag-ingat dahil ang kapangyarihan ay may kakambal na panganib. Sa isang iglap, nawala ang diwata at kami ni Amara ay naiwan sa gitna ng tahimik na kagubatan. Ang balon ay tila nagising at ang paligid ay puno ng bagong liwanag. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, naroon ang isang banta na hindi namin maipaliwanag. Paano namin haharapin ang bagong kapangyarihan na ito? Ang tanong na iyon ay bumabalot sa aming mga isipan habang ang hangin ay puno ng misteryo at pag-asa. Nagsimula ang araw ko sa pagkamangha. Ang langit ay tila puno ng misteryo habang ang mga ulap ay naglalakbay sa ibabaw ng aming tahanan. Nang bumangon ako mula sa higaan, dama ko ang malamig na hangin na dumadaloy mula sa bintana. Sa aking pag-iisa, naalala ko ang mga nakaraang araw na puno ng ligaya at pag-ibig. Kami ni Lila, ang aking pinakamamahal, ay tila mga bituin sa isang kalangitan ng walang katapusang pagnanasa. Ngunit ngayon, may kakaibang pakiramdam sa hangin, isang bagay na tila hindi ko mawari. Sa kabila ng init ng aming pagmamahalan, may aninong bumabalot sa aming kwento. Isang anino na dala ng aming kaibigan, si Isidro, ang tao na may kapangyarihan na hindi maipaliwanag. Isa siyang misteryosong nilalang na tila may koneksyon sa mundong hindi namin nakikita. Nang dumating si Lila sa aming tahanan, agad kong napansin ang kanyang mga mata. May kakaibang liwanag na tila bumabalot sa kanyang pagkatao. Mahal, may dapat kang malaman. Ang bungad niya sa akin habang kami ay naupo sa maliit na sofa sa tabi ng bintana. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba, isang bagay na bihira kong marinig mula sa kanya. Isidro ay nagpakita sa akin kagabi, patuloy niya. May sinabi siyang hindi ko maintindihan tungkol sa ating kapalaran at sa isang desisyong dapat nating gawin. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Si Isidro, ang aming kaibigan na tila may kakayahang makita ang hinaharap, ay matagal nang hindi nagpapakita sa amin. Ang kanyang mga mensahe ay laging puno ng hiwaga, ngunit palaging may katotohanan. Ano ang sinabi niya? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ayon sa kanya, may darating na pagsubok, wika ni Lila. Isang pagsubok na magbabago sa ating landas, ngunit hindi niya sinabi kung ano ito. Sinabi niyang kailangan nating magtiwala sa isa't isa at sa kapangyarihang bumabalot sa ating pagmamahalan. Habang siya'y nagsasalita, dama ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang pag-aalala na bumabalot sa aking puso. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, dama ko rin ang kalakasan na dala ng aming pagmamahalan. Lila, walang pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Magkasama natin itong haharapin, ang sagot ko, puno ng determinasyon. Ngunit sa likod ng aking isipan, hindi ko maiwasang magtanong, ano ang pagsubok na ito? At bakit tila may misteryo sa bawat hakbang na aming tinatahak? Sa bawat araw na dumaraan, nararamdaman ko ang pagdami ng mga tanong na wala pang kasagutan. Sa paglipas ng oras, kami ni Lila ay nagpasya na maglakad sa paborito naming parke.
Ang hangin ay puno ng kasariwaan at ang mga puno ay tila sumasayaw sa bawat huni ng hangin. Ngunit sa gitna ng kagandahan, may kung anong bumabalot sa amin, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat hakbang namin, dama ko ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Isidro. Sa aming paglalakad, bigla akong napahinto. Sa dulo ng daan, nakita ko si Isidro. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon, ngunit sa kanyang mga mata ay may liwanag na tila nagsasabing may mahalaga siyang sasabihin. Isidro, bungad ko, habang kami ni Lila ay naglakad papunta sa kanya. May dapat kayong malaman, ang sabi niya, puno ng kasiguraduhan. Ang pagsubok na darating ay hindi simpleng hamon. Ito ay tungkol sa kapangyarihang bumabalot sa inyong pagmamahalan. Isang kapangyarihan na maaaring magbago ng inyong kapalaran. Napatitig ako kay Isidro, naghahanap ng kasagutan sa kanyang mga mata. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalala at pagkabighani. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang umihip ang hangin na tila nagdala ng kakaibang enerhiya. Sa isang iglap, ang paligid ay tila nagbago. Ang mga puno ay tila bumaluktot at ang hangin ay nagkaroon ng kakaibang lamig. Sa likod ni Isidro, isang portal ang biglang nagbukas. Isang pintuan patungo sa mundong hindi namin alam. Ano ito, Isidro? Tanong ni Lila, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha at takot. Isang pagkakataon, sagot niya, isang landas na maaaring magdala sa inyo sa kapalaran na hindi ninyo inaasahan. Kami ni Lila ay nagkatinginan, parehong puno ng pag-aalala, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Sa likod ng aming mga mata, naramdaman ko ang tibok ng aming puso, ang tibok na puno ng pagmamahalan at pagnanasa na lampasan ng anumang pagsubok. Ngunit sa likod ng aming pagdedesisyon, naroon ang tanong na bumabalot sa aming isipan. Ano ang naghihintay sa amin sa likod ng portal? At handa ba kaming harapin ang kapalaran na dala nito? Sa gitna ng lahat, may isang bagay lang akong sigurado. Sa pagpasok namin sa portal, ang aming pagmamahalan ang magiging gabay namin sa landas na puno ng hiwaga at misteryo. Sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng kagubatan, sa isang lugar na tila'y itinakwil ng oras, naroon kami ni Elara. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbigay diin sa kanyang mahahabang buhok na tila alon ng itim na sutla. Siya ang aking mundo, ang aking pag-asa. Ngunit sa gabing ito, ang aming kwento ay tila nakasulat sa mga dahon ng misteryo. Axel, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ni Elara habang kami nakaupo sa isang lumang bangko na gawa sa kahoy. Ang kanyang mata ay naglalagablab sa kakaibang liwanag na hindi ko pa kailanman nakita. Parang may lihim na isinasalaysay ang hangin, isang bulong na hindi ko maipaliwanag. Tumango ako kahit na ang nararamdaman ko ay hindi ko maipaliwanag. Ang kagubatan ay tila nabuhay. Ang mga puno ay umuugoy sa ritmo ng hindi nakikitang musika at ang lupa ay tila sumasalamin sa tibok ng puso ng mundo. Oo, may kakaiba, Elara. Parang may nagmamasid sa atin. Sa aming likuran, isang biglaang lagitik ang gumulat sa amin. Tumayo kami, nag-aalangan ngunit puno ng pagkasabik. Alam naming hindi kami nag-iisa, ngunit ang pag-iisip na may ibang presensya sa paligid ay nagbigay ng kakaibang kilabot. Sa lilim ng mga puno, lumitaw si Lyra, ang aming kaibigang may kapangyarihan. Siya ang dahilan kung bakit kami narito, kung bakit ang mga landas namin ni Elara ay nagtagpo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Axel, Elara, sabi ni Lyra habang siya'y lumalapit sa amin. May dapat kayong malaman. Ang kapangyarihan ko ay hindi basta-basta at may mga bagay na hindi ko kontrolado. Nagkatinginan kami ni Elara, puno ng pag-aalinlangan at takot. Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na tumama sa aming mga puso. Alam namin na may kapangyarihan si Lyra,
isang kakayahang maglapit ng mga pusong itinadhana, ngunit sa pagkakataong ito, may misteryo sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin, Lyra? Tanong ni Elara. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala. Huminga ng malalim si Lyra at sa kanyang mga mata ay may bakas ng lihim na tila matagal nang natatago. Hindi ko lamang kayong pinaglapit. May isang nilalang sa kagubatan na nagbabantay sa inyong kwento. Isa siyang anino ng nakaraan, isang tagapag-ingat ng kapalaran. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aming balat at ang mga dahon ay nagsimulang magkulay pilak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga salita ni Lyra ay tila isang mahiwagang awit na nagbigay ng bagong kahulugan sa aming paglalakbay. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko. Ang aking isip ay puno ng tanong. May mga nilalang ba sa kagubatan na hindi natin nakikita? Tumango si Lyra, ang kanyang mukha ay puno ng seryosong pag-iisip. Oo, Axel, ang kagubatan ay puno ng mga kwento. Mga kwentong hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng puso. Ang nilalang na iyon ay nagbabantay sa inyong kwento at may mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Nagkatinginan kami ni Elara at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming kapalaran. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Ang aming kwento ba ay bahagi ng mas malawak na plano? Isang plano na hindi namin lubos na nauunawaan. Ngunit bago pa man namin makuha ang kasagutan, isang anino ang lumitaw sa likuran ni Lyra. Isang figura na hindi namin inaasahan, isang figura na tila'y bahagi ng ibang mundo. Ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag na hindi ko maipaliwanag at ang kanyang presensya ay puno ng kapangyarihan. Axel, Elara, sabi ng figura, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Ang inyong kwento ay hindi lamang sa inyo. Ito ay bahagi ng mas malawak na kwento ng mundo. At sa gabing ito, kayo ay susubukin. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng tanong sa aming mga puso. Isang tanong na puno ng takot at pag-asa. Ano ang ibig sabihin ng susubukin? Ano ang mangyayari sa aming kwento? Sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng kagubatan, naramdaman namin ang bigat ng kapalaran. Ngunit sa pagkakataong iyon, naramdaman ko rin ang tibok ng aking puso. Isang tibok na puno ng pag-asa at pagmamahal para kay Elara. Kahit ano pa ang mangyari, alam kong magkasama kami sa paglalakbay na ito. Ngunit ang gabing iyon ay puno ng misteryo at ang aming kwento ay isa lamang bahagi ng mas malawak na plano. Isang plano na hindi namin lubos na nauunawaan, ngunit handa naming harapin. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang lumilinaw sa akin ang mga kakaibang pangyayari sa aming bayan. Ako si Marco at kasama ko ang aking kasintahan na si Lyra. Patuloy kaming naghahanap ng kasagutan sa misteryong bumabalot sa amin. Simula nang dumating si Amara, ang aming kaibigan na tila may taglay na kapangyarihan, tila mas lalo lamang naging komplikado ang lahat. Isang gabi habang kami ni Lyra ay naglalakad sa tabing dagat, napansin kong tila may kung anong bumabagabag sa kanya. Ang mga mata niya ay hindi mapakali at sa bawat hampas ng alon sa pampang, tila may hinahanap siya sa malayo. Hindi ko napigilan ang sarili kong itanong, Lyra, may problema ba? Napatingin siya sa akin at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Marco, may kailangan kang malaman, aniya. Hindi lang basta-basta ang pagkakaugnay natin kay Amara. May mas malalim na dahilan kung bakit niya tayo pinaglapit. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba ang tungkol sa amethyst stone? Tanong niya habang iniabot ang isang maliit na batong kulay lila. Ito ang bato na may kapangyarihang magbigay buhay sa mga bagay na patay na o magdulot ng kapahamakan kung mapunta sa maling kamay. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inasahan na ang simpleng bato na iyon ang magiging susi sa lahat ng nangyayari sa amin. Bakit mo ito ibinibigay sa akin?
ano ang kinalaman nito sa atin? Tanong ko habang sinisikap intindihin ang mga bagay-bagay. Amara ang may hawak ng orihinal na amethyst stone. Sagot ni Lyra. Binigyan niya ako ng replika nito upang protektahan ka. Marco, ikaw ang napili niyang magmana ng kapangyarihan ng bato, ngunit may kapalit ito. Kapangyarihan? Ulit ko, hindi makapaniwala. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan, Lyra. Ang kailangan ko lang ay ikaw. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang sumiklab ang liwanag mula sa bato. Tumigil kami sa paglakad at nagulat nang makita ang isang anino na unti-unting lumilitaw mula sa liwanag. Si Amara. Marco, Lyra, aniya habang lumulutang sa harapan namin. Panahon na para malaman niyo ang buong katotohanan. Amara, ano itong nangyayari? Tanong ko habang hinahawakan ng kamay ni Lyra. Tama si Lyra. Ikaw ang napili ng amethyst, paliwanag ni Amara. Ngunit hindi lang ikaw. Ang inyong mga pusong pinag-isa ay siya ring susi sa pagbabalik ng balanse sa mundo ng mga tao at mga nilalang. Hindi ko lubos maisip ang bigat ng kanyang sinasabi. Ano ang kailangan naming gawin? Tanong ko, puno ng kaba ngunit may halong determinasyon. May isang nilalang na nagtatangkang agawin ang kapangyarihan ng amethyst para sa kanyang sariling layunin. Ang inyong pagmamahalan ang tanging makakapigil sa kanya. Ngunit kailangan niyong maging handa sa anumang kapalit nito. Napatingin ako kay Lyra at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong takot na nararamdaman ko. Ngunit kasabay nito ang tiwala at pagmamahal na bumabalot sa aming dalawa. Amara, tutulungan ka namin. Sagot ko habang hinigpitan ng pagkakahawak sa kamay ni Lyra. Gagawin namin ang lahat para protektahan ang kapangyarihan ng amethyst at ang aming pag-ibig. Ngunit bago pa man namin maipagpatuloy ang aming pag-uusap, isang malakas na hangin ang dumaan at sa isang iglap nawala si Amara. Naiwan kaming naguguluhan ngunit puno ng determinasyon na harapin ang anumang pagsubok na darating. Habang naglalakad kami pabalik sa aming tahanan, hindi ko maiwasang isipin ang mga susunod na mangyayari. Ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa amin ay hindi biro, ngunit alam kong magkasama naming haharapin ito ni Lyra. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng kanyang puso, kasabay ng tibok ng aking puso. Ang dalawang pusong pinaglapit ng kapangyarihan, ngayon ay haharap sa isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Ngunit habang papalapit kami sa aming bahay, napansin kong may kakaibang liwanag na nagmumula sa loob. Agad naming binilisan ang aming hakbang at sa pagpasok namin, nakita namin ang isang liham na nakapatong sa lamesa. Sa gilid nito, ang orihinal na amethyst stone na nagliliwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang binuksan ko ang liham, bumungad sa akin ang mga salitang, "Handa na ba kayo sa susunod na yugto? Ang oras ay malapit na at ang inyong pag-ibig ang magiging tanging sandata." Napatingin ako kay Lyra at sa aming mga matay nagkaintindihan kami. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at kami handa na harapin ito magkasama. Ngunit sa likod ng aming mga isipan, isang tanong ang bumabagabag. Ano ang magiging kapalit ng aming pagmamahalan sa pagprotekta sa amethyst? At sino nga ba ang nilalang na nagtatangkang sirain ang lahat? Laging kakaiba ang pakiramdam ko tuwing naglalakad kami ni Elena sa loob ng kagubatan. Pero sa pagkakataong ito, may kakaibang tensyon sa hangin. Parang may mga matang nagmamasid sa amin. Ngunit wala akong makitang ibang tao maliban sa kanya. Ang mga sinag ng araw ay bahagyang sumisilip sa makakapal na dahon ng mga puno, na nagbibigay ng mahiwagang liwanag habang naglalakbay kami. Nararamdaman mo rin ba ito? Tanong ni Elena habang mahigpit na hawak ang aking kamay. Ibinigay ko sa kanya ang isang mahinang tango bilang sagot. Pakiramdam ko'y may pumipintig na enerhiya sa paligid, tila isang hindi nakikitang pwersa na umaaligid sa amin.
Noong una pa man, alam ko nang may mga bagay sa paligid ni Elena na higit pa sa nakikita ng aking mga mata. Noong araw na makilala ko siya, may kakaibang alindog na bumihag sa akin na hindi ko maipaliwanag. At ngayon, habang naglalakad kami sa gubat na ito, lalo kong nararamdaman ang misteryosong koneksyon na iyon. Alam mo, hindi ko inakala na magiging ganito tayo kalapit, sabi niya na para bang binabasa ang laman ng aking isip. Sa lahat ng nangyari, parang may ibang puwersa na nagtulak sa atin para magkatagpo. Ngumiti ako at huminto sandali upang tignan ang kanyang mga mata. Oo, parang may isang kaibigan na may kakaibang kapangyarihan na naglapit sa atin. Ngumiti siya at tumingin sa paligid. Paano kung sabihin ko sa iyo na totoo yan? Na may isang kaibigan nga na nagdadala sa atin dito. Isang kaibigang hindi natin nakikita pero laging nandiyan. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung nagbibiro siya o may itinatago siyang lihim. Ngunit bago ko pa man siya matanong, biglang may lumitaw na liwanag sa aming harapan. Isang maliit na nilalang na tila gawa sa purong enerhiya, lumulutang at kumikislap sa liwanag ng araw. Siya si Lyra, sabi ni Elena habang pinagmamasdan ang maliit na nilalang. Siya ang kaibigan kong may kapangyarihan. Hindi ko alam kung paano magre-react sa nakita ko. Sa isang iglap, parang lahat ng bagay na iniisip kong imposible ay naging posible. Hindi ko lubos maisip na ang mga kwento ng diwata at engkanto ay totoo pala. Matagal na akong nagtataka kung kailan mo siya ipakikilala sa akin, sabi ko sa kanya habang nakangiti. Ngunit, bakit ngayon mo lang ginawa? May mga bagay na hindi puwedeng madaliin, sagot niya. Kailangan mo munang maniwala bago mo makita. Habang pinagmasdan ko si Lyra, naramdaman ko ang kakaibang init sa aming paligid. Parang may alon ng kapayapaan at saya na biglang bumalot sa akin. Ang pakiramdam na iyon ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Para bang lahat ng alalahanin ko ay biglang naglaho. Bigla kong naalala ang mga pagkakataong tila may umaalalay sa akin sa mga sandaling kailangan ko ng tulong. Mga pagkakataong nagtataka ako kung bakit tila swerte ang laging nasa aking panig. Ngayon, alam ko na kung sino ang nagbigay ng mga biyayang iyon. Maraming salamat, Lyra, sabi ko, bagaman hindi ko alam kung naiintindihan niya ang aking sinasabi. Ngunit ngumiti siya sa akin at naramdaman ko ang pagtanggap mula sa kanyang maliit na presensya. Lagi lang kaming nandito para sa inyo, sabi ni Elena habang hawak ang aking kamay. Hindi mo man kami makita palagi, pero hindi ka namin iiwan. Ngunit bago pa man kami makalabas ng kagubatan, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw. Isang malakas na kalabog na tila may bumagsak sa malapit. Napatigil kami ni Elena at si Lyra ay biglang naglaho sa hangin. Mukhang hindi tayo nag-iisa, sabi ko habang tinitignan ng paligid. Ang init ng pakiramdam ko kanina ay biglang napalitan ng malamig na simoy na tila nagbabanta. May kailangan tayong malaman, sabi ni Elena na may halong kaba sa kanyang tinig, at kailangan natin itong malaman bago pa mahuli ang lahat. Naglakad kami pabalik sa daan na tila may bagong misyon. Alam kong hindi ito ang katapusan ng aming paglalakbay, kundi ang simula ng isang bagong kabanata na puno ng misteryo at pag-asa. Ang tanong na lamang ay kung paano namin haharapin ang mga susunod na pagsubok na darating. Sa likod ng lahat ng ito, alam kong hindi namin ito gagawin ng kami lang. May mga kaibigan kaming hindi nakikita, ngunit laging nandiyan upang gabayan kami. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tanong ay hindi kung sino ang kaibigan, kundi sino ang kalaban.